Okay guys, good job, good job. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix, kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa panonood ng pelikula at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung nais mo ng ganitong mga content, make sure to subscribe and turn on all notifications so you will get updated sa mga susunod kong videos. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Kinsenas Katapusan na ipinalabas noong 2022. Beth? Nagsimula ang pelikula sa isang silid paaralan kung saan ang isang lalaking estudyante ay inaanyayahan ang dalagang kamag-aral upang makipag-date. Tumanggi naman ang dalagang si Ana, ngunit mapilit ang lalaki dahil hindi nito matanggap na na-reject siya. Isang bagong estudyante naman na nagngangalang Beth ang lumapit sa kanila at ipinagtanggol si Ana. Matapos ng pangyayaring iyon ay naging mabuting magkaibigan na ang dalawa. Ba't hindi ka pumapayag na binabastos-bastos ka ni Roddy o kahit sino man? Ilang taon na papa mo? Sa tahanan naman ni Ana, matapos maghapunan, ang kanyang amang si Conrado ay nagsimulang mag-check ng mga email sa kanyang laptop at may nagpadala ng hubad na larawan sa kanya. Biglang pumasok ang kanyang asawang si Melba, kaya nagmadali nitong pinatay ang screen ng kanyang laptop at sinimulang lampungin ang asawa na nauwi sa mainit na tagpo. Kinabukasan, pumasok na si Conrado sa kanyang opisina at sinimulang sigawan ang kanyang sekretary na si Karen dahil sa pagpapadala nito ng mga hubad na larawan. Sina Conrado at si Karen ay may lihim na relasyon, ngunit para kay Conrado ay isa lamang iyong tawag ng laman. Kabaliktaran naman ito sa babae dahil nahulog na ito sa kanya. Ipinaunawa nito kay Karen na pareho silang pamilyado na at ayaw nitong masira ang kanilang pamilya. Ayon naman kay Karen ay hindi nito mahal ang kanyang asawa at siya na ang mahal nito. Sinimulan na naman nitong akitin si Conrado at hindi rin makaiwas ito sa tukso, kaya nangyaring muli ang bawal na pagtatalpakan ng dalawa sa loob ng opisina. Nagpunta naman doon si Melba, ang asawa ni Conrado, dahil hindi nito sinasagot ang tawag ng asawa. Nalaman ng dalawa na dumating si Melba, kaya nagmadali nilang tinapos ang putukan. Nagtago si Karen matapos nun at si Conrado naman ay umuwi na kasama ang asawang si Melba. Ilang araw ang lumipas, nagdiwang ng kanyang kaarawan si Conrado kaya nagtungo si Karen doon. Binalaan nito ang sekretarya na layuan siya upang walang maghinala sa kanilang kataksilan. Inimbitahan din ni Ana si Beth kaya nagpunta doon ang dalaga at umupo sa tabi ni Conrado. Nagwapuhan si Beth sa ama ng kaibigan kaya nagpapansin siya dito sa pamamagitan ng paghaplos ng hita nito. Medyo nagulat si Conrado dahil naguguluhan siya sa mga inasal ng kaibigan ng anak. Nagmadali niya itong iniwan at inasikaso ang ibang bisita. Ngunit walang plano si Beth na tantanan ang ama ng kanyang kaibigan. Nagsimula siyang magpadala ng kanyang mga hubad na larawan kay Conrado. Ngunit nagpakita ng walang interes ang lalaki sa kanya. Pero bilang lalaki, nag-init ang katawan ni Conrado sa mga nakitang larawan ni Beth. Matapos ng ilang araw na paglalandi ng dalaga kay Conrado, ay nagsimula na silang mag-chat at kamyutan sa video call. Sarap naman ng lalaki sa pagbabatil nito ng kanyang talong. Isang araw, sinubukan ni Beth na makipag-meet up kay Conrado, ngunit umiwas ang lalaki dahil alam nitong kaibigan ito ng kanyang anak. Nag-send ng picture si Beth kasama si Ana, kaya nagmadaling umuwi ang lalaki dahil naroon ang dalaga sa kanilang tahanan. Nagsama-sama silang naghapunan sa hapagkainan at itong makating si Beth ay ipinagpatuloy ang paglalandi kay Conrado sa ilalim ng lamesa. Wala namang magawa ang lalaki kaya nanahimik na lamang ito.
Doon na nagpalipas ng gabi si Beth sa tahanan ng kaibigan at nang tulog na ang lahat. Nagtungo si Conrado sa kusina upang uminom ng tubig. Siya namang paglabas ni Beth at nais niyang magpaangkin kay Conrado. Ngunit tumanggi ang lalaki at sinabing natukso lamang siya at kaibigan ito ng kanyang anak kaya hindi maaari ang nais nito. Ipinaalam naman ni Beth na mayroon siyang video recording at chat nilang dalawa at kung sakaling hindi siya pagbibigyan ay ibibisto niya ito sa lahat. Natakot si Conrado sa pananakot ni Beth. Beth? Ako ang susubukan. Darling. Inanyayahan siya ng dalaga na magkita sa isang hotel kinabukasan. Kaya kailangang magtungo doon si Conrado kahit labag sa kanyang kalooban. Nagsimulang akitin ni Beth ang lalaki at nangyari ang pinakamasarap na bawal. Tara, kumain muna tayo. Magmula noon, palagi na silang nag-uungulan sa sarap. Minsan sa loob ng sasakyan, minsan sa banyo, o kahit saang may pagkakataon. Ngunit, isang araw, tinawagan ni Beth si Conrado na magkita sila sa hotel. Nang makarating ang lalaki roon, napag-alaman niyang nagsama si Beth ng isa pa niyang kaibigan na si Carla. Lumalabas na ang dalawang babae ay tutusukin lamang ng isang lalaki. Nagsimula nang magpasarap ang tatlo hanggang sa makaraos sila. Ngunit nang matapos na ang ritual, biglang nagalit si Beth kay Conrado at bigla itong kumuha ng kutsilyo at pinaslang ang lalaki. Si Beth ay isang psycho. Bigla nitong naalala ang kanyang ama na umabuso sa kanya sa katauhan ni Conrado. Isinama din itong pinaslang si Carla. At pagkatapos nun, ay binura nito lahat ng videos at chats mula sa laptop ni Conrado at cellphone upang walang maiwang ebidensya. Sa murang edad ni Beth ay naging biktima ito ng pang-aabuso ng kanyang sariling ama at sa tuwing nagpapasarap sila ni Conrado ay naaalala niya ang kanyang ama. Kaya bumabalik ang kanyang madilim na nakaraan sa kanyang isipan. Ikaw, Kaboso, ano ang masasabi niyo sa buhay ni Beth? Isa ba siyang biktima o isang mamamatay tao? Ikomento lang po ang inyong sagot. Maraming salamat sa panonood mga Kaboso. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like, comment, and share na din.